Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpahalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay na may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Hernani sa probinsya ng Eastern Samar. Ating itudulog na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Hernani. May budag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan gana sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating po pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ika-71 kabanata, ang talata po ay 4. Lulukuban kaniya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y mataba. Lulukuban kaniya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapang. Iingatan niya, ipagsasanggalang pagkat siya'y matapang. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pa makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po ang may nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo. Kami linisin ng banal na dugo ng aming manunubos at ipahintulot mo na kami patuloy na makalakad sa iyong dakilang kalooban. Habang amin din pong idinudulog sa inyo ang bayan ng Hernani sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Hernani nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Hernani. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbulay ay mula sa aklat ng Exodo. Sa 15 kabanata, ang talata po ay 26 at 27. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong
manggagam. Pagkatapos nakarating sila sa Elim, doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ng mula sa pait ng Mara tungo sa pagpapala ng Eli. Napakasarap magsama-sama ngayon upang pag-aralan ng salita ng Diyos. Sa ating buhay, madalas tayong dumaan sa mga panahon ng kawalan at pagsubok. May mga araw na tila ba ang lahat ng ating iniinuman ay mapait. May mga araw na pagod tayo. Bago tayo dumating sa ating teksto ngayon sa Exodo 15, 26 at 27, ang mga Israelita ay galing lang sa isang napakalaking himala. Katatapos lang nilang tumawid sa dagat na pula. Nakita nila kung paano nilunod ng Diyos ang hukbo ng mga paraon. Ngunit sila ay umawit, sumayaw at nagpuri sa Diyos. Naranasan mo na ba ang karanasang Mara? Ang Mara ay salitang nangangahulugang mapait. Ang verb na nagreklamo ang bayan laban kay Moises. Ang kanilang awit ng pagpupuri ay napalitan ng pait at sipayo. Yung pagkatapos ng isang tagumpay, biglang may darating na matinding pagsubok. Yun bang akala mo okay na ang lahat. Ngunit biglang naging mapait ang sitwasyon. Dahil ito, marahil dahil ito sa kalusugan ng iyong pamilya o pananalapi. Ngunit ang Diyos ay hindi nag-iiwan sa Mara. Dinadala niya tayo sa isang proseso ng pagpapanumbalik. Sa pagkakataong ito, tingnan natin ang pangako at ang inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Una, ang pangako ng Diyos ay si Yahweh ang manggagamot. Sa versikulo 26, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Dito ay ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Yahweh Ropeka o Jehovah Rapha, ang Diyos na iyong manggagamot. Bago ibigay ng Diyos ang kanyang kagalingan, naglatag siya ng mga kondisyon na nagpapakita ng kanyang pagnanais para sa isang malalim na relasyon sa kanya. May 4 na bagay na hinahanap ang Diyos sa kanyang bayan. Una, buong pusong pagsunod. Hindi bahagya. Hindi kung kailan lang gusto, kung hindi ang nais ng Diyos ay ang buong pusong pagtalima sa kanyang utos. Ang pagsunod ay patunay ng pagtitiwala sa kanya kahit sa gitna ng ilang o disyerto. Ikalawa, ang paggawa ng matuwid. Ang paggawa ng matuwid ay ang pagsasabuhay ng ating pananampalataya sa harap ng ibang tao. Ito ay ang pagpili sa tama kahit walang nakakakita. Dahil alam nating nakikita ng Diyos. Ikatlo, pakikinig sa kanyang kautusan. Paano natin malalaman ang kanyang kalooban kung hindi natin pinakikinggan ang kanyang salita? Ang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia ay hindi opsyon lamang. Ito ay ating gabay sa buhay. Ika-4, pagtupad sa mga tuntunin. Ang pagtupad ay nangangahulugang pananatili. Hindi tayo lumili sa kanan o sa kaliwa. Nananatili tayo sa landas na itinakda
ng Diyos. Pansinin natin ang sinabi ng Panginoon. Hindi ko ipaparana sa inyo ang alinmang sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ang Ehipto ay simbolo ng lumang buhay. Buhay ng pagkakaalipin, kasalanan at sumpa. Ang kagalingan na ipinangako ng Diyos ay hindi lamang sa pisikal na kagalingan mula sa lagnat o cancer. Ito higit sa lahat ay espiritual na kagalingan. Ninanais ng Diyos na pagalingin ang ating pusong mapait, ang ating isipang puno ng alalahanin at ang ating kaluluwang nawalay sa Kanya. Si Yahweh, ang ating manggagamot. Kung ikaw ay nasasaktan ngayon, kung ang iyong puso ay sugatan dahil sa kabiguang naranasan mo, tandaan mo na ang Diyos ay nagpapagaling ng mapait na tubig. Ay ang Diyos rin na naririto upang magpagaling sa iyong buhay. Pagkatapos ng pagsubok sa Mara, pagkatapos ibigay ng Diyos ang kanyang kautusan, sinabi sa versikulo 27, pagkatapos nakarating sila sa Elim, doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. Suriin natin ang kagandahan ng lugar na tinatawag na Elim. Ang Elim ay isang oasis sa gitna ng disyerto. Matapos ang mahabang paglalakbay sa mainit at tuyong lupa, dinala sila ng Diyos sa isang lugar ng kapahingahan at kasaganaan. Ang mga bilang na binanggit dito ay may malalim na kahulugan. 12 balon ng tubig. Bakit eksaktong 12? Dahil may 12 lipi ang Israel. Pinapakita nito na ang bawat lipi ay may sariling balon. Ang bawat pamilya ay may sapat na supply ng tubig. Walang nag-aagawan, walang nauuhaw. Ang Diyos ay nagbibigay ng sapat at personal na supply para sa bawat isa sa atin. Hindi siya nagkukulang. Alam niya kung ano ang ating eksaktong kailangan. Ang 70 puno ng palma. Ang mga puno ng palma ay nagbibigay ng lilim laban sa matinding sikat ng araw. Nagbibigay din ito ng bunga, ng dates na nakakain. Ang bilang na 70 ay sumisimbolo sa pagiging ganap at perpekto ng pagpapakain at proteksyon ng Diyos sa kanyang bayan. Sa ilalim ng lilim ng mga palmang ito, nakatagpo sila ng ginhawa mula sa init ng disyerto. Ikatlo, sila ay nagkampo sa tabi ng mga balon. Ang pagkakampo ay nangangahulugang paghinto at pagpapahinga. Pagkatapos ng pagod, pagkatapos ng takot, pagkatapos ng pait, binigyan sila ng Diyos ng panahon upang magpalakas. Ang Elim, ang patunay na ang Diyos ay may magandang plano sa dulo ng iyong pagsubok. Ang Mara ay pansamantala lamang, ngunit ang Elim ay ang layunin ng Diyos para sa iyo. Isang lugar ng kapahingahan, kasaganaan at muling pagpapanariwang ng lakas. Ang mensahe ng tekstong ito sa ating buhay ngayon sa kasalukuyang panahon ay mga aral na dapat natin bitbitin. Una, ang pagsunod ay susi sa kagalingan at pagpapala. Madalas, gusto natin ang mga balon at palma ng Elim. Ngunit ayaw nating sumunod sa mga kautusan ng Diyos sa Mara. Ang pagpapala at kagalingan ay laging may kalakip na paanyaya sa pagsunod. Kung gusto nating maranasan ang kapayapaan ng Diyos, kailangan nating iwanan ang mga gawi ng Ehipto, ang kasalanan, ang galit, at ang pagrereklamo. Ikalawa, huwag kang susuko sa iyong Mara dahil pupunta ka pa lang sa Elim. Kung ang buhay mo ngayon ay tila mapait na tubig, huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag mong isipin na doon na natatapos ang iyong kwento. Ang Mara ay isang hintuan lamang
upang subukin ang ating pananampalataya at ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Elim ay naghihintay sa iyo. Patuloy ka lang sa paglakad kasama ang Panginoon. Ikatlo, ang magpahinga sa katapatan ng Diyos. Nang makarating sila sa Elim, sila ay nagkampo. Marami sa atin ngayon ang pagod na sa pag-iisip at yung katawan pinipilit nilulutas ang ating mga problema sa sariling lakas. Matuto tayong magkampo o magpahinga sa piling ng Diyos. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating bukas dahil Siya ang may hawak ng 12 balon at 70 puno ng palma. Bilang pangwakas, balikan natin ang pangalan ng Diyos. Jehovah Rapha, Siya ang ating manggagamot. May mga bait ba sa iyong puso na kailangan ng kanyang pagpapagaling? May mga sakit ba sa katawan, relasyon, na tila hindi nagbabago? Huwag kang tumingin sa kapaitan ng tubig. Tumingin ka sa Diyos na kayang bago ng pait tungo sa tamis. Sinasabi sa atin ng Biblia na pagkatapos ng mara, may Elim. Ang Diyos na nag-akay sa kanila sa disyerto ay ang tapat na Diyos na mag-aakay din sa iyo ngayon. Huwag kang matakot sa ilan. Sundin mo ang kanyang salita. Mamuhay kang matuwid at asahan mo ang kanyang pagpapagaling at kasaganaan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, itinataas namin sa iyo ang bawat puso na nakikinig sa iyo. Kilala mo kami, Panginoon. Alam mo kung sino sa amin ang kasalukuyang nasa mara, nakakaranas ng kapaitan, kabiguan at matinding pagsubok. Ipinapaalala mo sa amin ngayon na ikaw si Yahweh, ang aming manggagamot. Nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan, magpagaling ng aming mga katawan, emosyon at espiritu. Tulungan mo kaming sumunod sa iyo ng buong puso. Alisin mo ang aming ugaling mareklamo at palitan mo ng puso nagtitiwala. Nagpapasalamat kami dahil alam namin na may nakahandang Elim para sa amin. Isang lugar ng kapahingaan at kasaganaan. Sinasamba ka namin at kami nananalig. Tinugon mo at ipinagkaloob ang aming panalangin. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Hernani sa probinsya ng Eastern Samar. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Hernani ay magkaroon ng pagkakaisa, unawaan at pagpapakumbaba. Ipahintulot mo na matagpuan ito ng Santong Espiritu bilang dahilan upang itatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Hernani. At dasal namin dumaloy ang iyong kapangyarihan at Espiritu. At ayan mo maranasan din ito ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Ikaw po ang magkaloob ng kaunlaran upang tunay matupad namin ang tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the heart of its glory. Dasal din po namin ang pagsama mo at pagpapaunlad upang tunay na matupad ang iyong naisin ng aming mga misyonero at mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ikaw po ang patuloy na sumama at magpadala ng iyong kapangyarihan sa tuwing ipinapahayag ang iyong pangalan at kaligtasan sa mga bansa na iyong pinagdalahan. Amin din pong idinudulog sa iyong aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno at ang aming panalangin maipatupad ang mga batas na may kinalaman sa katotohanan at tunay na magtagumpay ang aming pinakamamahal na bayan.
Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang aming mga training agencies katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church, Renoa, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw pong patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan upang magtagumpay para sa iyong kalwalhatian. As you also pray sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, ilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bansa nito, maipahayag ng malaya ang iyong salita. Gayun din sa Hong Kong, Macau, Taiwan, kumilos ka at patuloy silang pagpalain. Gayun din po sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. Ipahintulot mo na dumaloy ang iyong Santong Espiritu upang ihatid sila sa mga lugar na nangangailangan ng iyong kaligtasan. As we also declare peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin, tinanggap namin at tinugon mo ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and that with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God, praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, amen,